Kamusta mga katek? Alam nyo ba nitong mga nakarang araw, may lumalabas na report mula mismo sa Google na medyo nakakabahala. Pero sobrang interesting pag-usapan. Kung familiar kayo sa Gemini, yung sikat na AI ni Google, sinusubukan daw i-clone o gayahin ng mga hackers. Oo, tamang narinig nyo. Hindi lang ito basta pag-hack para sirain ang system, kundi para kopyahin ang utak mismo ng AI. Parang sa school, hindi lang sila nangungopya ng sagot, kundi gusto nilang nakawin yung talino ng top student para makagawa sila ng sarili nilang version na walang rules at walang preno. Sa video na ito, iimayin natin lahat ng kwento. Walang technical jargon na nakaka-nosebleed. Kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung paano nila ito ginagawa, bakit nila ito ginagawa, at ano ang epekto nito sa digital world natin. At ito ang 10 topic na pag-uusapan natin sa video na to. Ang Great Cloning Attempt. Ano ba talaga ang nangyayari sa Gemini? Ano ang model extraction? Paano ba ninanakaw ang talino ng AI? Sino ang mga gumagawa nito? Kilalanin natin ang mga private sector, hackers at cyber mercenaries. Bakit gusto nilang i-clone ang Gemini? Ang value ng isang AI na walang safety filter. Ang simula ng uncensored AI, ang gamit ng AI sa dark web. Paano ba ginagamit ang AI sa cyber attacks? Mula sa phishing hanggang sa paggawa ng virus. Ang fake AI apps, paano naman tayo nadadamay dito? Ang sagot ng Google, paano lumalaban ng tech giant sa ganitong atake? Intellectual property theft, bakit ito tinatawag na pagnanakaw ng idea? Ang hinaharap ng AI security, ano ang mga mangyayari sa susunod? So kung handa na kayo, simulan na natin ang deep dive sa mundo ng AI hacking. Ang Great Cloning Attempt. Pag-usapan muna natin ang main issue. Base sa report ng Google, nakapansin sila ng kakaibang activity sa kanilang system. Hindi lang ito isa o 2 tao na nagtatry mag-login. Pinag-uusapan natin dito ay libu-libong request o prompts na binabato sa Gemini. Ang tawag dito ay massive scale attack. Ang goal nila, hindi para i-down ang server ng Google, kundi para pag-aralan kung paano mag-isip si Gemini. Imagine nyo, parang ini-interview nila si Gemini ng paulit-ulit, libu-libong beses, para makuha lahat ng possible na sagot at logic nito. Ayon sa report, umaabot na mahigit 100,000 na prompts ang ginamit ng mga hackers. Ginawa nila ito para makuha yung reasoning process o yung paraan ng pag-a-analyze ng AI. Kasi kung makuha nila yon, pwede na silang gumawa ng sarili nilang version ng Gemini na hindi na kailangan dumaan sa Google. Kumbaga sa recipe ng sikat na restaurant, sinusubukan nilang tikman lahat ng pagkain para makuha yung secret ingredient at makapagpatayo sila ng sarili nilang restaurant na pareho ang lasa. Nakakagulat, di ba? Akala natin dati ang hacking ay puro password stealing lang. Ngayon pati talino ng AI ninanakaw na rin. Ano ang model extraction? Ngayon, baka nagtatanong kayo kung paano ba talaga nangyayari yung pagnanakaw ng talino. Ang technical term dito ay model extraction. Pero huwag kayong mag-alala, ipapaliwanag ko to sa pinakasimpleng paraan. Isipin nyo na lang na may isang master chess player. Gusto mong matutunan kung paano siya maglaro, pero ayaw niyang ituro sa'yo. So ang gagawin mo, kakalabanin mo siya ng milyong-milyong beses. Sa bawat laro, susubukan mo kung ano ang sagot niya sa bawat move mo. Kapag marami ka ng data, makakabuo ka na ng pattern. Magagawa mo ng gayahin kung paano siya dumiskarte. Ganyan ang ginagawa ng mga hackers sa Gemini. Pinapaliguan nila ito ng mga tanong mula sa math, coding, logic, hanggang sa creative writing. Kapag sumagot si Gemini, sinisave agad nila yung sagot. Kapag naipon na nila yung millions of conversation na yon, ibibigay nila yon sa sarili nilang AI. Ang resulta? Makakagawa sila ng isang AI model na halos kasing talino ni Gemini, pero hindi sila naghirap na mag-research o gumastos ng bilyon-bilyon para i-develop ito mula sa simula. Ninakaw lang nila yung output ni Google para turuan ng sarili nilang AI. Copy-paste o na massive level, ika nga. Sino ang mga gumagawa nito? Sino ba ang may kakayang gumawa ng ganito? Hindi lang ito basta-basta teenager na sumusubok ng mga kung ano-ano. Ayon sa Google, ang mga nasa likod nito ay mga tinatawag na private sector entities at mga cyber mercenaries. Kapag sinabing private sector, ibig sabihin nito ay kumpanya o grupo na for profit. Posibleng ito ay mga grupo na binabayaran ng ibang tao para gumawa ng hacking tools. Meron ding nabanggit na mga state-sponsored hackers
o yung mga hackers na suportado ng gobyerno ng ibang bansa tulad ng North Korea at China. May isang grupo na madalas mabanggit sa mga ganitong usapan, ang Void Balar. Sila ay kilalang hackers for hire. Ibig sabihin, kung may pera ka, pwede mo silang bayaran para manghack ng email, kumuha ng private data, at ngayon posibleng kasama na sa serbisyo nila ang paggamit ng AI para mas mapabilis ang trabaho nila. Nakakatakot isipin na naging negosyo na yung mga ganito. May mga opisina sila, may mga empleyado, at ang trabaho nila araw-araw ay humanap ng butas sa mga system ng malalaking kumpanya tulad ni Google. Hindi sila basta-basta organisado, sila ay well-funded. Bakit gusto nila i-clone ng Gemini? Bakit nga ba nila pinaghihirapan to? Bakit di na lang sila gumamit ng libreng Gemini o ChatGPT? Ang sagot ay safety filters. Ang Gemini kasi, tulad ng ibang AI ng Google o OpenAI, ay may mga rules. Hindi mo siya pwedeng utusan na gumawa ng virus. Hindi mo siya pwedeng tanungin kung paano gumawa ng bomba. Hindi siya gagawa ng hate speech o fake news basta-basta kasi nakaprogram siya na tumanggi sa mga ganong request. Ito yung tinatawag na guardrails. Pero ang mga hackers at cybercriminals ayaw nila ng guardrails. Gusto nila ng AI na susunod sa lahat ng utos nila. Kaya nila kinuklone ng Gemini, kapag nakuha na nila yung utak nito at nalipat na sa sarili nilang AI, pwede na nilang tanggalin yung mga safety rules. Pwede na sila magkaroon ng AI na kasing talino ng Gemini, pero kasing sama naman ng ugali ng isang kriminal. Walang pipigil sa kanila, at ito ang tinatawag nilang uncensored AI. At sa black market, malaki ang halaga ng ganitong klaseng tool. Ang simula ng uncensored AI. Dito na pumapasok yung idea ng uncensored AI. Sa dark web o sa ibang parte ng internet na hindi naman natin madalas pinupuntahan, may mga lumalabas na AI models sa WormGPT at FraudGPT. Yung mga AI na ito ay parang evil twin ng mga kakilala nating AI. Kung tatanungin mo ang ChatGPT ng paano magnakaw ng credit card info, sasabihin niya sa'yo na illegal yan. Pero kung yung mga uncensored AI ang tatanungin mo, baka bigyan ka pa ng step-by-step tutorial at sample email na pwedeng ipadala sa mga biktima. Yung pag-clone sa Gemini, parang paraan nila yun para mas lalo pang tumalino yung evil AI nila. Aminin na natin, sobrang advanced ng data at technology ng Google. Kaya kung makuha o magamit ng mga kriminal yung talino ng Gemini sa mga tools nila, mas lalo pang magiging delikado at mas matindi yung mga atake nila. Hindi na to parang eksena sa sci-fi movies. Totoo na to at nangyayari na ngayon. Ginagamit na ng mga scammer ang technology para mas mapadali at mas mapabilis ang panloloko nila. Dati, kailangan pa nila maghanap na marunong mag-English para gumawa ng maayos na scam email. Pero ngayon, AI na ang gumagawa nun para sa kanila. At dahil may cloning na, mas nagiging convincing at mas mahirap na tuloy silang mahuli o madetect. Paano ba ginagamit ang AI sa cyber attacks? So paano nga ba nila ginagamit ang mga AI na to sa totoong buhay? Maraming paraan. Una, tungkol sa phishing. Dati madali mo mahalata ang phishing email kasi mali-mali yung grammar o halatang barok ang English. Pero ngayon, dahil sa AI na na-clone o na-jailbreak, kaya na nilang gumawa ng email na sobrang legit pakinggan. Parang galing talaga sa bangko mo o mismo sa boss mo. Kaya na rin ng AI gayahin ang way ng pagsasalita o tono ng isang tao. Kaya mas nakakapanloko na sila ngayon. Pangalawa, pagdating sa coding, hindi naman lahat ng hackers magaling talaga mag-code. Yung iba umaasa lang sa mga ready-made scripts. Pero ngayon, dahil may AI na, pwede na lang silang mag-type ng utos tulad ng "Gawan mo ako ng script na kukuha ng login info sa Facebook." Tapos kayang gawin yun ng AI. Copy-paste na lang gagawin nila. Sa report nga ni Google, may nabanggit silang malware na tinatawag na ANSQ, na gumagamit din ng AI para gumawa o mag-generate ng code. Pangatlo, kayang i-analyze ng AI ang sobrang daming data sa loob lang ng ilang segundo. Pwede nila itong gamitin para malaman kung sino ang pinakamadaling targetin sa isang company o hulaan kung anong klaseng password ang madalas gamitin ng isang tao base sa post niya sa social media. Dahil dito, mas buwibilis ang trabaho ng mga hackers. Ang fake AI apps. Hindi lang sa backend o sa server nangyayari ang atake. Minsan nasa harap na natin mismo. Dahil sikat na sikat ang AI ngayon, sinasamantala ito ng mga hackers para magpakalat ng malware sa mga ordinaryong users. Ito yung modus ngayon. Magpo-post sila sa social media na advertisement. Download this new AI tool. Libre at mas magaling pa sa ChatGPT.
Siyempre, dahil curious tayo at gusto natin subukan ng bago, ita-download natin. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya legit na AI app. At kahit gumagana pa siya, meron pa rin niya nakatagong virus. Kaya nga minsan tinatawag tong Trojan app na akala mo normal, pero may nakatago pala sa loob nito. Pwedeng may virus na nagnanakaw ng files mo, nire-record lahat ng tinatype mo sa keyboard, keylogger, o kaya kinukuha ang access mo sa crypto wallet at banking apps mo nang hindi mo alam. May mga nangyayari na tulad ng Noodle file, malware na kumakalat dahil sa mga peking ads ng AI tools. Kaya mag-ingat tayo sa pag-click ng mga ads na kung ano-ano ang pinapangakong AI magic. Kapag hindi galing sa official source tulad ng Google o OpenAI, malaki ang posibilidad na scam o trap lang yan. Ang sagot ni Google. Pero syempre, hindi naman papayag ang Google na basta na lang silang pagnakawan. Ano ba yung mga ginagawa nila para labanan to? Ayon sa report ng Google, may matibay silang security system. Una, may tinatawag silang rate limiting. Ibig sabihin, kapag napansin nilang sobrang bilis at sobrang dami ng tanong ng isang user, automatic nila itong binablock. Hindi naman kasi normal na may tao na magtatanong ng 100 beses sa loob lamang ng 1 minuto, di ba? Pangalawa, may tinatawag silang anomaly detection. AI din ang gamit nila para bantayan ang mga patterns ng paggamit. Kapag napansin nila na parang hindi na normal na usapan yung mga tanong at mukhang sinusubukan lang alamin o kalkalin kung paano gumagana ang logic ng Gemini, minamark nila ito bilang model extraction attack. Pangatlo, nagbaban sila ng mga account. Kapag may nahuling hacker, tinatanggalan agad nila na access. At syempre, tuloy-tuloy din ang pag-update nila sa security ng Gemini para mas mahirap ma-exploit. Para lang itong habulan ng pusa at daga. Habang mas gumagaling ang mga hacker, kailangan mas gumaling din ang Google sa pagprotekta. Intellectual property theft. Pag-usapan naman natin ang legal side nito. Sabi ng Google, ang ginagawa ng mga hackers ay isang uri ng intellectual property theft. Bakit? Kasi ang Gemini ay product niya ng bilyon-bilyong dollar na research at kuryente para sa mga supercomputers. Kapag kinopya mo to ng gamit ng model extraction, para ka na rin nagnakaw ng trade secret. Parang sa Coke, ang recipe ng Coke ay secret. Kung may magnanakaw ng recipe at gagawa ng sariling soft drink sa parehong-pareho ang lasa, pag nanakaw yun. Sa kaso ng AI, ang recipe ay yung weights at logic na model. Kaya seryoso ang Google dito. Hindi lang ito basta laro. Ito ay pagnanakaw ng asset ng kumpanya. At sa mundo ng tech, ang data at algorithm ang pinakamahalagang asset. Kaya asahan natin na mas hihigpit pa sila sa mga susunod na panahon. At baka magkaroon pa ng mga kaso na isasampa laban sa mga mahuhuling hackers. Para sa huling topic natin, ano ang ibig sabihin nito para sa future? Yung nakikita natin ngayon, umpisa pa lang to. Habang mas lumalakas at mas gumagaling ang AI, mas lalo rin itong pinupunteriya ng mga hackers. Hindi lang basta sa paglalagay ng lock o password ng cybersecurity ngayon, mas importante na aware tayo sa mga nangyayari. Posibleng sa future, magkaroon ng mga AI na tagabantay ng ibang AI. AI police kumbaga. Possible rin na magbago ang paraan ng pag-release ng mga AI models. Baka hindi na ito maging sobrang open sa public para maiwasan ng cloning. Sa totoo lang, ganito talaga yan. Tool lang talaga ang AI. Nasa tao talaga kung paano to gamitin. Pwede mo siyang gamitin sa tama, pero pwede rin sa mali. Yung pag-clone sa Gemini, patunay lang yan na may mga tao talaga nagagamit ng technology para sa sarili nilang pakinabang. Bilang mga viewers at users, importante na alam natin na may mga ganitong nangyayari sa likod ng screen natin. Hindi para matakot tayo, kundi para maging aware lang na ang technology, kahit sobrang helpful, may mga kasama pa ring risk at responsibilidad. Ayan mga ka-tech, sana naging malinaw sa inyo yung issue ng Gemini cloning. Alam mo yung parang nasa movie lang? Hackers versus Tech Giants? Kung may natutunan kayo sa video na to at nagustuhan nyo, alam nyo na yon. Comment kayo sa baba, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa future ng AI? Mas magiging safe ba tayo o mas magiging risky pa? Salamat sa panonood hanggang dulo. Kita-kits sa next video at lagi kayong mag-ingat sa digital world.